Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen, and welcome sa isa na namang episode ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid po sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at Information Coordinating Network of Soxargen. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan, at ng aking partner dito sa technical side na si Oliver Ross Rivera. Ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development projects, mga programs po ng ating pamahalaan. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood po tayo sa ating mga Facebook pages, sa YouTube and Spotify. And mapalad po tayo, we have with us today ang isang opisyal po ng Department of Trade and Industry dito sa Region 12. We have with us si Ma'am Jovelyn Juanico. Siya po yung Regional Trade Promotions Officer po ng DTI 12. And of course, kasama rin po natin dito sa ating studio, ang ating masipag na Regional Information Officer po ng DTI 12, si Sir Joven Quiriones. And ma'am, bago po tayo tumuloy sa ating usapan, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers and paki-shoutout na rin po sa RD ng DTI 12. Ayan. So, good morning. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga viewers, listeners ngayong araw. So, in behalf of our Regional Director of DTI 12, Ma'am Flora Politud Gabonales, and to our Assistant Regional Director, Sir Rictoniel Regino, and of course, ang aming Division Chief, si Sir Robert Orfresio, and nandito ngayon ang team din ng DTI 12 na mention kanina ni Ma'am, ang aming Information Officer, Sir Joven Quiriones, and my partner sa Regional Trade Promotions team ng DTI 12, si Sir Renel Bautista. So, on behalf of DTI 12, Ma'am, mapalad po kaming invite kami ngayong araw dito sa PIA 12. Ang sarap ng pag-uusapan natin, ma'am, mga produktong Oo nga. Mga auto products ng DTI. One town, one products. Okay. Assisted po siya actually hindi lang ng auto, pero lahat ng programs na meron si DTI 12 or ng Department of Trade and Industry. Ma'am, bago tayo mag-delve dito sa pag-uusapan nating mga produkto ng dito sa Region 12. Ma'am, pwedeng pakipasadahan mo na briefly lang po kung ano talaga ang mandato ng DTI, kung bakit ito ang mga produktong ito ang naka-display dito sa ating harapan. Opo, actually, the Department of Trade and Industry talaga is to serve the government's primary economic catalyst. So, meron kaming main two functions, yung enabling innovative, inclusive businesses. So, yun yung part po yung division namin, and yung isa, yung empowering consumers. So, yun. So, kung meron tayong yung DTI, naririnig ninyo na pinopromote natin yung rights and of course yung responsibilities ng mga consumers. Yes. Sa kabilang side naman, of course, we empower and enable yung mga businesses, lalo na yung mga micro, small, medium enterprises na meron tayo dito sa rehiyon, and hindi lang yung mga existing, but of course pati yung mga potential entrepreneurs natin na gustong magnegosyo or gustong maging entrepreneur. So yun po. Ma'am, kanina na-mention nyo about industries and businesses. Yes, Anong mga programs po ang ipinatutupad ng DTI para ma-assist itong mga industries, mga business na nandito po sa ating rayon? So, actually, we have various programs na ini-implement sa departamento. So, one of those, yung OO1 or focus dun sa Export and Investment Development Program. We have also the Industry Development Program, and yung under kami kung saang division po, yung Small and Medium Enterprise Development Program. So, yung Export and Investment naman, since meron kaming bureau na nakafocus sa investment na ngayon, yung Board of Investments, and sa export naman meron kami Export Marketing Bureau. So kami sa Regional Operations Group or sa regional offices,
we focuses doon sa mga initiative na pwede pa naming matulong sa potential investors at saka would-be exporters dito sa region. So, though meron kaming separate bureau, pero tinutulungan pa rin natin kung may lumalapit sa ating opisina para ma-boost pa ang madagdagan ng investment dito sa rehiyon at saka madagdagan pang ating mga exporters na nanggaling sa ating rehiyon. Ang Industry Development Program naman, ma'am, yun yung industry-based na mga assistance natin sa ating mga organizations, yung mga councils, under cacao, coffee, and major industries na meron po tayo dito sa rehiyon. At yung division naman po namin, yung small development, MSME Development Division, rather, ang pinapatupad namin is yung OO3 program, is yung Small and Medium Enterprise Development Program. So, medyo marami, ma'am, mamaya matatakal po natin isa-isa. Ma'am, meron ba tayong mga specific sub-programs para sa ating mga MSMEs? Yes po. So, for the sub-programs naman, actually, we have a lot. So, kung narinig po ng ating mga listeners or mga viewers natin ngayong araw, familiar ba sila sa negosyo center? Kung 'di ba, kung may sakit tayo, saan tayo pumupunta? Sa health center. Yes. Kung may problema naman po tayo sa negosyo or gusto nating mag-start ng ating negosyo, punta po tayo sa pinakamalapit na negosyo center. Ayan. So, yung negosyo center naman po for the region, we have 53 negosyo centers na. So, every munisipyo, sa isang city or municipality, meron po tayong at least one negosyo center. So, pwede silang lumapit doon, lalong-lalo na sa mga startup entrepreneurs or yung may mga queries kayo about paano magnegosyo, paano improve yung negosyo. So, pwede silang lumapit sa negosyo centers. Kasi dati, ma'am, yung wala pang negosyo centers, provincial offices lang meron tayo. So, for the whole region, we have 5 lang pwede nilang malapitan. So, dahil sa negosyo centers, mas napapalapit yung serbisyo na pwedeng mabigay ng DTI sa ating mga stakeholders. Next naman, meron tayong Kapatid Mentor Me. So, parang Big Brother. Oh, yan. Narinig ba yan sa for the whole region, marami na tayong graduates since nag-start yung Kapatid Mentor Me program. So, ito namang initiative na to, para siyang course sa business na gi-compress siya into different modules, pero complete set po siya ng training. So, from the management side, marketing side, operations, hanggang sa paano sila ma-connect sa mga financing institution. Lalo na dun sa may mga kulang pa sa, kasi ang end na output nila na gagawin is yung business improvement plan nila. So, kung let's say, meron pang kakulangan sa capitalization, so pwede silang malink sa mga financial institution natin or financing institutions natin and other stuff na pwede nilang matutunan sa kanilang negosyo. Libre ito, ma'am? Yes po, libre po siya. So, every year, for this year, meron tayong 2 runs. Kasi, mas maliit kasi yung, ma'am, yung group na in-enroll kada run because, focus din yung kanilang learning. So, every province, meron pong nasa 8 to 10 enrollees every province. So every year meron tayong mga graduates niyan, ma'am. Ma'am, yung mga potential na MSMEs na gusto mag-avail itong Kapatid Mentor Me. Saan ba sila pwedeng lumapit? Ayan. So, kung gusto po nilang mag-avail ng Kapatid Mentor Me program na makapag-enroll sila dun sa modules, lapit po sila again dun sa pinakamalapit na negosyo center sa kanilang area. Ayan. Para ma-assist sila ng ating mga business counselors, ng ating masisipag na business counselors sa field. Ayan. So, yan po.
So we have also the Rural Agro-Industrial Partnership for Inclusive Development and Growth, or yung Rapid Alright. Growth Project. Mm-mm. So ito naman po, nakafocus siya sa value chain approach. Mm-mm. May focus kasi sila mga industry na ina-assist, yung coffee, cacao, coconut, and processed fruits and nuts, specifically yung banana commodity. Mm-mm. So Yan ang mga farm products na marami dito sa ating region, ma'am. yes, yun po. Yung mga champion natin, commodities natin Okay. dito sa region. Yun yung ina-assist naman ni Rapid Growth. Okay. So from production, trading, or yung sa marketing side, hanggang sa kung ano pang kulang sa value chain or dun sa supply chain na may kakulangan pa, so ina-assist ng ating Rapid Growth Project team. Okay. Ayan. So hanggang marketing po, from production up to marketing. Mm-mm. Ayan. So ina-assist yung mga organization, mas focus kasi sila sa farmer organizations para inclusive yung assistance, and of course yung growth sa isang area na engage doon sa certain commodity na yon. So we have also, ma'am, the shared service facility. So ano naman po itong shared service Yes, facility? oo. Ayan. So ano siya, kung na-mention ko kanina, kasi si Negosyo Centers through the Kapatid Mentor Me program or yung mentoring, sila yung nag-assist sa frontliner talaga sa labas. So kung may magtatanong paano mag-start ng negosyo, paano Yes, oo. rehistro na kalang negosyo, si Negosyo Center yung aming frontliners. So, kung si shared service facility naman, at nag-ano din pala sila, nag-cater din sila ng mga trainings and seminars for Okay. our MSMEs. So, si shared service facility naman, siya yung tumutugon sa productivity and volume capacity na mga problems ng ating MSME. Specifically yung ating mga organization, kasi yung qualified beneficiaries for this, dapat cooperative siya, Okay. association, and pwedeng academe, basta pasok din sa criteria. Okay. So, si shared service facility, meron po tayong mga equipment, ayan, machinery, tools, and system na pwedeng i-introduce sa ating mga MSME. Kasi, halimbawa, kung dati, manu-mano pa yung roast ng coffee. So, through the shared service facility, yung mga makabagong equipment, mas mapapadali yung kanilang pag-process na pwede pa nilang ma-cater yung volume na kailangan ng market nila. Okay. So, yun po. Meron din tayong DTI Comprehensive Agrarian Reform Program. So, Para naka-link up tayo, ma'am, sa Department of Agrarian Reform. So, sila po yung ating partner. Okay. So, si DTI Carp naman, ma'am, kung yung DAR partner natin, ang focus nila is distribution of land titles, land disputes, and other stuff na under sa mandate ni DAR. Si DTI Carp naman, partner natin si DAR kami naman yung nag-i-improve ng mga products and yung mga services na meron ang ARCs dito sa rehiyon. So, yung agrarian reform communities ay ini-improve po natin ang kanilang, kung merong mga would-be entrepreneurs din doon, yung mga ating mga ARBs. So, tinutulungan din siya ni DTI. Pero itong kanilang clients naman, focus siya sa ARCs or yung ARBs natin. So, yan. Partner natin si DAR dito. Okay. Yes, ma'am. So, meron din tayong pondo sa pagbabago at ginhawa or yung PPG. Okay. Ito naman po ay isang post-disaster response, livelihood seeding, and entrepreneurship development program of DTI. So, ang aim nito is to assist those individuals and families, lalo na yung mga entrepreneurs natin na nasalanta ng calamities, fortuitous events, such as yung mga fire incidents and other calamities po. So, tinutulungan natin na makabangon yung ating mga entrepreneurs na nasalanta ng mga kalamidad Specific na yun. siya sa calamities. Yes. Opo. So, napansin nyo, ma'am, iba-ibang mga clients yung Siniserve focus ng o siniserve nung mga programs na yun.
And last but not the least, kasi hindi naman sa bias, kami yung may hawak ng program nito, na ito, One Town, One Product Program. So, ano naman po ito, narinig na siguro ng ating mga clients din na na-assist ng DTI. So, One Town, One Product, ito naman po ay mas focus ito sa product development, improvement ng branding or ng brands ng ating mga MSMEs, and of course, to help them market their products. Yan. Para mas mataas po yung kanilang market reach, ma-improve yung kanilang sales, and of course, yung ultimate goal natin is matulungan sila na madagdagan talaga yung kanilang income, mas ma-boost po yung kanilang income. Ma'am, kailangan ba may support yung LGU nito dito sa OTOP? Actually, ma'am, itong One Town, One Product Program for this year, ang nag-implement po is si DTI pa. But kung narinig nyo na approve na po yung ating OTOP law. So, ongoing yung pag-draft ng IRR. So, maybe this November target ng Program Management Office ng DTI, ng government natin na ipalabas yung official na IRR na. So, next year, partner na natin ang ating LGUs, local government units, in implementing the OTOP law. Ayan. Together with the IRR na ipapalabas. So, this year though, ngayong under sa DTI pa rin siya, meron namang support din ang ating LGU. So, partner natin sila some of our activities na kinakandak sa field. Pero mga MSMEs ang target beneficiaries. Yes, ma'am. Yes po. So, from product development until the market development activities na ini-implement and binibigay natin sa MSMEs. And through the One Town, One Product Program. Ma'am, speaking of One Town, One Product, pwede bang magdoble? Halimbawa, sa isang munisipyo na ang produkto nila is kape, yung sa isang munisipyo naman, gusto niya rin mag-invest, mag-venture doon sa coffee production. Pwede bang ganun? Yes po, because noon kasi, yung meron tayong One Town, One Product mga 10 years ago. So, every LGU may identified sila na isang commodity na parang champion product nila for the municipality or city. But this One Town, One Product, meron tayong tinatawag na next generation. So, kung ano po yung available na raw material sa isang lugar, so let's say mayaman kayo sa raw material na coffee, cacao dun sa area. So, kung marami tayong producers doon, pwede nyo pong i-improve yung inyong produkto. Though, pwede naman tayo mag-diversify and mag-innovate ng product. So, halimbawa, kung yung isa, yung kakao niya, gumagawa siya ng chocolate. So, pwedeng fortified with other ingredients. Or, gi-innovate niya, dinagdagan niya ng ibang flavor. So, pwede naman yun. So, ini-encourage natin na mag-innovate yung ating mga MSME. Though, na-mention mo, ma'am, pwedeng producer sila ng certain commodity. So, basta promote natin na kung anong merong raw material kayo sa isang area, pwede nyo po yung i-improve at i-turn into innovative and competitive na product na pwede nating offer sa market and potential markets pa. Ma'am, speaking of support sa mga MSMEs, meron tayong gagawing mga yung mga products na i-display natin ngayong buwan sa big event yata ito. Yes po, ayan. So, lahat ay inaanyayahan po namin sa Treasures of Region 12. Ayan. So, big event po siya ni DTI 12 in partnership with our various agencies na partner natin, both private at saka public line agencies natin or government agencies natin rather. So, ma'am, as a backgrounder lang kailan talaga ito nagsimula itong Treasures of Socks o Treasures of Soxarjan Region? Ayan. So, the Treasures of Region 12, ayan, nag-start po siya noong, ang unang run po namin talaga way back November 13
to 16, 2014. So, 2014 po nag-start yung ating first na Treasures Trade Malapit na mag 10 Expo. years, ano? Ayan. So, this year, 8th year po natin Okay. ng expo na. So, unfortunately, way back kasi 2019, nagkaroon ng Pandemic. Oo. lindol pa ma'am dito sa Okay. 'di ba, sa region natin. Mm-mm. And way back 2020, ayan, nagkaroon ng pandemic. So, merong mga years na hindi po natin siya na conduct, but fortunately, so hanggang ngayon, so 8th year na po ng ating Treasures of Region 12. Ayan. So, Ma'am, paano natin masabi na ito talaga mga produkto, itong mga treasures ng Region 12? ayan. So, magandang tanong yun, ma'am. So, actually, lahat ng na-mention din ng ating information officer kanina. Buti andito si sir, no? Supportive, ginamang info officer. So, actually, ma'am, when we say Treasures of Region 12, itong nakikita po ng ating mga viewers dito, iilan lang ito sa mga produktong na-improve, na-assist ng ating different programs through our different programs na na-mention po kanina. So, from Negosyo Center, Okay. Shared Service Facility, PPG, Rapid Growth, One Town, One Product. So, lahat ng effort together with our line agencies na mga partners natin in implementing our programs, lahat ng product dev na inassist sa kanila. So, Okay. ito na yung pinaka-platform na pwede nating ma-offer sa ating MSMEs to showcase, to brag, and to promote your products na kung gaano na-improve and na-innovate na ano yung mga produktong pwedeng i-offer pa ni Region 12 sa potential market at yung mga hindi pa nakakita ng mga produkto natin. Kailan ito gagawin, ma'am? Ayan. So, this year, ang ating pong Trade Expo will run from November 16 to 21, 2023 at the Okay. Atrium or Activity Center of SM Mall of Jensen. Po. Ayan. SM Mall of Jensen. Punta Ma'am, po have kayo. we tried bringing our products to other places? Say, for example, Manila? Yes po, Nakapag-treasures actually. of socks na ba tayo doon? Yes po. Actually, last year, first run po ng Treasures of Region 12 goes to Glorieta Mall dun sa Awesome. Manila po. So this year meron na naman tayong another set of second year po ng conduct na dadalhin natin yung Treasures of Region 12 doon sa Manila pa rin, sa Glorieta. So this month dito natin siya. Lapit na. Dito natin i-held yung ating Treasures of Region 12 sa SM Jensen. Next month po, dadalhin naman natin yung Treasures of Region 12 doon naman po sa Manila, Okay. specifically sa Glorieta next month. Abangan yan. Paaabangan natin ito, ma'am, sa ating mga friends, ano? Ayan. Siyempre doon sa Manila. Kasi mas magaganda itong mga products ng Region 12, especially coffee. At itong mga banana chips natin. Yes. Meron pang ako nakita, ma'am, yung parang ginawa nilang fries, itong banana chips. Yes po. Oo. Actually, meron na din tayong mga banana flour ngayon. Okay. Okay. So, meron na yung ginamin mo siguro na banana, ma'am, Ginawa nilang fries. slices, Oo, yes. na strips. Oh, Ayan. yes. Shoestrings na style ng cut. Ayan. So, ang dami na pala mga produkto ang Region 12. Ano? Oo, iba-ibang flavor actually. Ngayon, ang mga MSME natin, innovate na din sila. So, yung kanilang banana chips, hindi lang sweetened. So, iba-ibang flavor na rin siya. Ma'am, ilang mga MSMEs ang kasali o mag-participate dito sa ating Okay, Treasures of so, Socks? This year, na Treasures of Region 12 in General Santa City, we have 64 exhibitors. Ang dami, no? Ayan, 64 exhibitors. And ma'am, na-mention mo kasi kanina, yung bakit natin masabing treasures talaga siya ng Region Yes, 12. oo, ma'am. Kasi yung i-promote natin o yung mga exhibitors natin, 64 exhibitors natin this year, lahat yan sila ay mga FDA certification, and may mga certification na, and some of them ongoing ang application, so naghihintay na lang ng certificate. And para naman dun sa mga non-food
MSMEs natin, uh, we can make sure talaga na yung mga products na ipopromote or i-exhibit nila ay mga improve na and meron ng mga new design, new styles Okay. na ilalabas sa market. Ma'am, meron bang aside dito sa pag-present natin sa mga produkto, may mga other events pa ba na makakasama dito sa ating Yan. presentation Opo. nitong Treasures of Socks? Sige. So, actually po, maliban sa trade expo or yung exhibit ng pag-exhibit ng mga MSMEs natin. So, 64 MSMEs 'yun. So, meron pa tayong major side events and packet shows na Okay. na ika-conduct during the week-long na run ng ating treasures. So, for the major side events, ayan. So, meron tayong MSME Summit. So, abangan po ng ating mga viewers and listeners. So, on November 16, okay, so meron po tayong MSME Summit. So, pwede pong umattend yung ating mga Kailangan negosyante ka talaga, ma'am? May mga business permit ka clients. talaga? Yes po, but if they want to learn, alam mo, gusto nilang, kasi meron itong mga, meron itong mga topics na i-discuss. Okay. Pwede naman po silang umattend. Pwede naman po silang mag-join. So, for example, sa ating MSME Summit, so, most of the clients or inanyayahan po namin yung ating mga clients, Okay. lalo na yung mga beneficiaries natin ng shared service facility, pagbangon sa at ginhawa program, and of course, yung mga clients natin na under negosyo center and yung mga graduates din natin ng mga kapatid mentor me program, pwede po silang pumunta. And na-mention nyo kanina, ma'am, yung mga negosyante or entrepreneurs na gusto Okay. mag-join, pwede po silang mag-join during the MSME Summit. So, that's 9 a.m. to 3 p.m. na activity sa Trade Hall, 3rd floor ng SM Gensan, November 16 po. So, sabay po yan sa opening program ng ating Trade Expo sa baba. So, simultaneous, meron po tayong activity sa baba, meron din po tayong MSME Summit sa 3rd floor. And on November 17, we have the DOSE for Youth Bootcamp. So, Okay. kung eto naman po ay focus siya doon sa mga clients natin or young entrepreneurs natin na under sa YEP program or yung Youth Entrepreneurship Program. Okay. So, ang theme is upgrading, upskilling, and upsizing the youth entrepreneurs of Region 12. So, ito naman on November 17, so mga young entrepreneurs naman natin would be at saka existing na mga young entrepreneurs yung ating i-invite dito. Okay. And sabay-sabay, ma'am, actually on November 17 we have 3 major side events. So, yung partner naman natin, shout out sa ating mga kasamahan Yes. sa Consumer Protection Division. Okay, so they will be conducting the RA 11900 Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act Forum. So, part yan ng kanilang advocacy to inform the consumers and to promote kung ano yung mga dapat maging responsible tayo na mga consumers, maging mapagmatsyag, maging mapanuri na consumers. Yes. So, on November 17, ikakandak po nila yung forum na yon. So, they will invite consumers and partner organizations on this. And sa ano siya ito, ma'am? Sa SM pa rin, pero meeting room. So, nasa 3rd floor pa rin sa mga gustong mag-attend. And meron tayong isang activity sa Greenleaf Hotel. Ito naman yung race or yung Regional Agriculture Innovation Summit and Exposition. So, sino-sino naman ito? Kanina na-mention ko yung Rapid Growth. So, sila po yung lead team na magkakandak nito. Okay. So, yung mga clients natin ito that will be attending, yung mga stakeholders natin under coffee, cacao,
banana, and yung mga na-mention ko kanina na mga part ng supply chain or value chain ng mga commodity na um, meron tayo dito sa rehiyon. Okay. So, meron din tayo on November 20, Suppliers Forum and Capability Building on Procurement Process. So, hindi lang puro ito, ma'am, MSMEs at saka consumers yung ating ina-assist. So, this one, yung atin namang EFMD or yung Admin Finance Management Division naman natin namin ang lead division na magkakandak nito. So, this this initiative will benefit the suppliers natin, yung mga suppliers or yung mga partner natin na service provider or yung suppliers ng agency na maging informed and makapacitate din sila sa mga requirements or yung ano pa yung mga nire-require ng GPPB sa kanila. So, halimbawa, maging PhilJobs. Halimbawa, maging PhilJobs accredited sila. So, ano yung mga requirements na pwedeng ituro sa kanila? Kasi yun yung problema natin pag sa government agency, no? Yung ating mga suppliers, procurement processes sa gobyerno. Hindi kumpleto yung kanilang mga requirements. Ayan. So, this one, ito naman, tutulungan yung ating mga partner, service provider, and suppliers na ma-comply nila yung kanilang mga requirements or ma-inform sila ano yung mga siniset natin na requirements para ma-comply. Ayan. So next, last but not the least, on November 21, last day din po ng expo natin and ng treasures, the CMCI awarding, regional CMCI awarding. So, yung CMCI stands for the Cities and Municipalities Competitiveness Index awarding. So, ito po ay isang annual ranking of the Philippine cities and municipalities based doon sa 5 main pillars. So, yung economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, and innovation ng mga local government units natin. So, every year, through that main pillars, nirarank po sila kung gaano ka competitive ang ating mga cities and municipalities dito sa Pwedeng pasilip, ma'am. Sino kaya ang number 1? Actually, maganda ang standing po ng ating mga cities and municipalities. Last, kasi ma'am, 2022 man ito na ranking. So, ayun. So, last September 27, actually, nag-attend po si RD Flora together with our CMCI Regional Coordinator, from IDD, the Industry Development Division. So, so, meron tayong 7 LGUs na among those most competitive for the year. Yan. So, congratulations sa ating mga LGUs na tumaas yung ranking. Ayan. Kasi nagtrabaho talaga sila. Ma'am, meron ba mga awarding dito sa mga MSMEs natin na mag-participate dito sa ating Treasures of SOX? Actually, ma'am, meron tayong mga special awards for our best product ba kaya? Yes. Yan. Meron tayong mga special awards para sa ating mga exhibitors. These Treasures of Region 12. So, meron tayong, of course, best dress booth. Meron tayong for the food and non-food category. We have also yung top grocer for food and non-food. And this year kasi, ma'am, tinarget namin na lahat ng mga exhibitors natin would would engage into digital payments na. So, kung last year, purely cash transactions sa meron tayo. So, this year, ma'am, meron tayong mga partners such as GCash, Maya, and other partners natin, digital payment facility. So, meron na silang mga QR codes. Pwedeng yung ating mga walk-in clients or mga mall goers sa SM Gensan next week,
pwede na po silang magbayad through QR codes or GCash, GGives, mga ganon. yes. Yeah. And Maya and other Okay. partners natin. So, para dun sa mga gustong magbayad through digital payment facilities Okay. natin. So, pwede na po. So, this year, meron tayong special award na highest e-sales. Okay. Or cashless sales para naman doon sa ating mga exhibitors na malaki yung sales nila, ma'am, doon sa payment facility na gamit nila. And what else? Sana wala akong nakalimutan na award natin. And other secret pa na special awards sa ating mga MSMEs na magjo-join. And meron pa pala, ma'am, Product Innovation Award. So, this year, meron tayong special award sa ating mga MSME na merong isi-showcase na bagong product or produkto na hindi exceptional siya or hindi pa nila na ilabas sa market before na pwedeng maging pride or ng ating Okay, yes. reliyon. Oh. Ayan. Ma'am, ang sarap pa sana ng usapan natin but malapit na. Ito nga, oras di Pilipino na. Overtime ba, ma'am? Ma'am, okay lang. Before we end siguro, ma'am, baka may mga final announcements pa kayo na nais iparating sa ating mga listeners and viewers. Ayan. So, again, inaanyayahan po namin lahat ng mga mall goers, walk-in clients and potential market, hindi lang yung mga walk-in natin, pati yung mga pwedeng institutional buyers natin na nakikinig ngayon or nakaka-view ng ating live ngayon. Punta po kayo sa Treasures of Region 12. We will promote what we have, the best of Region 12 na pwede nating i-showcase and yung through our MSME, 64 MSMEs po and our different brands and yung mga programs natin is showcase natin siya during the expo, the trade expo. So, hindi lang yon, meron tayong, na-mention ko kanina yung mga side events. So, i-check niyo po yung aming DTI 12 Facebook page for further announcement and sa calendar of events namin para sa mga gustong pumunta during the event, the side events and the package shows. Actually, ma'am, hindi ko na-mention, marami pa kaming package shows pero abangan nyo na lang po yung aming posting sa DTI 12 na official page namin para sa announcement and other event na pwede nilang atanan or puntahan. Ayan. Ma'am, thank you very much. Marami pong salamat sa ating guest for today, si Ma'am Jovelyn P. Juanico. Siya po yung Regional Trade Promotions Officer ng DTI 12. And of course, maraming salamat din sa ating masipag na Regional Information Officer. Partner natin ito sa IconSoc, si Sir Hoven Gariones. Ma'am, thank you very much po. Thank you so much, ma'am, at magandang araw po. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abgilan, at ng aking partner dito sa technical side na si Oliver Ross Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.